Narito na nga ang ating update sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Handa na ngang makipagkasundo etong si Tanggol dito nga kay Boss Divina at handang ibenta ang kanyang diamante na nagkakahalaga ng 300 million pesos. At dahil nga walang ganong kalaking pera, etong si Boss Divina, mga kaibigan, ay nag-offer ito ng tulong na ibigay o ibenta ang sports car at kanyang mga ari-arian kapalit ng diamante. Eto na nga yung bigla ang pagyaman ni Tanggol dahil dito sa diamante na to na talagang pinag-iinteresan ng mga mayayaman. Eto namang si Divina ay handa ring tulungan kung sakaling pumayag nga si Tanggol sa kanilang kasunduan. Nalilito naman ang kampo ni Tanggol kung ito ba'y kanilang kakagatin or baka naman pakana lamang ito or pain ni Boss Divina para ibagsak etong ating bidang si Tanggol. Sa kabilang banda naman, nalalapit na nga at malapit na matapos ang magiging kasal ni David at ni Catherine. Pero bigla nga sumulpot sa eksena etong si Camille at handa siyang ibulgar na hindi pwedeng ikasal itong si David at si Catherine dahil siya ay nagdadalawang tao. Agad-agad namang lumabas si David ng simbahan at nakita niya etong natila naman akmang pipigilan ang kanilang kasalan. At kung sakali ngang mabisto etong ang si David na hindi talaga niya gustong pakasalan etong si Catherine, bagos dahil lamang sa kanyang kayamanan, ay handa si Marites na ibulgar ang katotohanan na hindi nila tunay na anak ni Ramon etong ang si David. Tila maiipit sa sitwasyon ngayon etong si David at posible pa siyang makulong dahil sa kanyang ginawang pagpatay dito kay Bubble. Kasama pa dyan ang tangkang pagpatay nga ni David dito kay Camille at tila dinudugo pa nga ito. Hindi lang si Camille, pati na rin sana ang kanilang magiging anak. Tila nga hindi makatawang ginawa nitong si David dahil mismo sa kanyang kasal ay pinatay niya ang kanyang magiging anak at etong si Camille. Well, ang dami pang kaganapan. So huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.